mga vlogger po na inakusahang fake news na iniimbestigahan ngayon ng Kongreso. Ilang committee hearing na yan. Ito inyo pong pakinggan. Kayo na po makakapagsabi, kayo na makakapaghusga. Fake news ba sila o hindi? Ito ho, si MJ Reyes po ang isa sa inipit dito, yung babae. Or napatunayan dito na may problema ang kanyang mga sinasabi at sinusulat. Pakinggan po ninyo itong interpretation, parang cross-examination, question and answer between Congressman Abante, Chairman ng Committee on Human Rights, at itong si MJ Reyes na vlogger. MJ Kiambao, Miss Mary Jane Kiambao Reyes. Yeah, no? Yes, sir. Yes, You Your made Honor. a statement when you were giving your statement that you base your blog on the truth, no? And that you are actually not biased. You are not pro Duterte, you are not pro Marcos. You said that, am I right? Your Honor, yes, sir. Although I also said in that same statement that yes, I can be biased, but I don't go below the belt. But as far as Siya po yan, oh. Ayan, oh. being pro or anti-Marcos and Duterte, I always try to remain objective. All right, Ms. Reyes, Ayan, oh. Yes, sir. I am Yes, the chairman of the Committee on Human Rights. Yes, Your Honor. I have records of EJK victims. And you made a statement, it says right here, to the International Criminal Court, global community and world media. Is this not a pro-Duterte statement? Can you please, sir, complete the whole No, not yet. But report? I'm going to complete this. I'm just referring to the first statement to the International Criminal Court, global community and world media. It means that you want to tell that to the International Criminal Court. Am I right? Ayan, oh. Pakinggan natin, oh. And therefore, Mr. Chair, you do not agree for the former president to be held in the ICC. Am I right? Yes, Your Honor. Okay, very good. Well, therefore, you are Pro Duterte. Don't tell me you are not. All right? Sir, can I No. Let me ask another question to you. You said you need to see this. Ayan, The oh. so-called EJK victims under President Duterte a massive hoax. Naku. Do you believe that, Mr. Chair? Yes, sir. Again, Where did you get the information, Mr. Chair? Your Honor, sana po mabasa ng buo yung Do aking... you want me to give you documents on that? Sir, I know what I posted, but I want the whole, the people here Yeah, and the okay. media to also see ano yung context ng aking isinulat para Wait po lang, babasahin yan. maintindihan din nila. At Wait hindi ka lang, ako babasahin yan ni base Congressman. sa You do not statement even lamang. need to complete this. Kung gusto mo Sir, kumpletuhin ko. yes, Your Honor. I would okay. appreciate very much. I'm going to Mama. complete this now. Okay, Yes, para Your marinig Honor. ng lahat. Opo. The so-called EJK victims under President Duterte a massive hoax. Okay. Sa akin, mali. I have documents to show. Yes, Your Honor, All right, that is now your you truth, said. and I also have my truth. Please. May I remind the resource person to, again, patapusin muna yung interpolator wag mo before you sapawan. answer. Okay po, salamat po, Mr. Chair. And sige po, so, kung pwede po, ibigay na lahat ng tanong at mabigyan din po kami ng pagkakataon na sumagot nang wala ring interruption Of sana. course, you will be Opo. given your opportunity to answer. Pero patapusin muna talaga yung interpolator. That is sige a po, ruling Mr. Chair. before the resource person. Wag po tayo magsapawan. Opo, Mr. Chair, maraming salamat. Malinaw yan. Okay, Mr. Chair, let me continue on. You said, the anti-Duterte propagandist. So alam ko na kung ano yung bias mo, di ba? May bias ka na dito eh. Oo. Okay, likely funded by drug cartels, terrorists, corrupt politicians, greedy oligarchs, and narco-politicians are desperately trying to manipulate the global narrative.
What did you get the information about that, Mr. Chair? Pwede na po akong... Go ahead. Sige. Yes, Mr. Chair, pwede na po ako sumagot? Yes. Okay. Doon po sa mga nauna niyo pong tanong, kung saan, ang sabi ko nga po ay hoax. Ang pinagbabasehan ko po doon ay yung mga naglalabasan ngayon na panibagong impormasyon, mga chismis. Kita naman po ito News. sa social media. News. Ano po, kung saan yung mga napabilang News lang na ang basihan niya, EJK, delikado yan. yung mga Walang nagpakita dokumento. ng picture ng mga anak nila na namatay daw sa EJK. Lumalabas chismis yung kanyang daladala. Walang dokumento. Naglalabasan daw sa news, yun daw ang kanyang basihan. Kung fake news yung nabasa niya, tapos sinulat niya, pinanindigan niya, ay di fake news din siya. Dokumento ang importante, pero sabihin niya na parang walang biktima ng extrajudicial killing, ay hindi talaga tatanggapin ng Kongreso dahil sila nag-imbestiga. Maraming complainant, maraming umiiyak na pamilya. 20 to 30,000 nga yan eh. Eto, pakinggan natin ang palitan po ng paliwanagan dito. Actually ay hindi po connected sa EJK at yung iba po ay buhay na buhay naman Ayan, po. That's why ang sabi ko nga ay hoax dahil yung mga pinakita ng mga nagrarally at pinapakita nila na Fake namatay news sa yung EJK basihan ay mo. hindi Fake naman news po ka eh. patay. Mr. Chair, nag-a-attend ba kayo ng Quadcom hearing? Mr. Chair? Nag-a-attend ba kayo ng Quadcom Pro hearing? Duterte vlogger kasi, Yung mga kaya biktima kahit anong katwiran ng sabi. EJK ay nandoon at nagkaroon pa sila ng prayer rally, Yes. Mr. Chair. Nag-attend ba kayo ng Quadcom hearing? Okay, You can answer. Mr. Chair, okay, salamat po at pagkakataong sumagot. Yes, nakapanood na po ako ng Quadcom at napanood ko rin po yung mga latest na ganap ngayon kung saan may isang Aling Sheila, Aling Lori, Aling another mother, kung saan yun po, yung mga anak nilang pinapakitang namatay sa EJK ay hindi naman po. Nako, Doon delikado po, yan. Doon yung, Pwede bang yun po fake yung mo, sabihin mo pinangagalingan patay yung pamilya mo, ng hindi aking pala? Pwede ba yun? isinulat na opinion. Yun po ay reaksyon at opinion sa mga nabalitaan ko po sa social media. Ayan. At sa mga, Fake information. sa mga news online. Again, those are my personal reaction and opinion on the current events. Mr. Chair, ang hirap nun, Fake news talaga. makakabalita ka ng anuman, tapos you're going to put up an opinion, and you want to let the people believe it's the truth. Yun ang problema dyan eh. Facts. Sinabi mo, they want you to believe that every young life loss was at the hands of our people's president, Rodi Duterte. This is a blatant lie. Wow. That is my, pwede na pong sumagot, Your Yes, Honor? go ahead. Sige. Opo. Go ahead. Again, that is my truth. Those are my opinion. And nakabase naman din po yan sa mga available information. Ngayon, fake news nga yung makikita po information natin mo eh. Na yun nga po, may mga Grabe. EJK victims nga raw na hindi naman pala. Raw. Yun nga po. Sabi, yung raw po, And I'm therefore, referring... you have no right to say it's a massive hoax. Grabe, kakahiya ito Mr. Chairman, with the indulgence of Chairman. Yes, Mr. Ma'am, Congressman. yung sinasabi mong mga facts ngayon na lumalabas, is it an official document coming from those investigation by government agencies, by Quadcom, or just a mere in the social media accounts? Sir, Your Honor, if I'm not mistaken, nasa newspaper na rin po yan. News ay hindi yan dokumentong news. Sa newspaper. Pero ang tinatanong ko po, anong source ng newspaper? Is it an official document or findings of the Human Rights Commission? I have yet... Absolutely, ma'am, Yes, madam, Your Honor. absolutely not. Because during our hearing, the Quadcom, all those victims, yung mga families na nandun, was confirmed by Human Rights Commission. Okay, Your Honor, In fact, we have all the list. Your Honor, can I also answer now? Kung pwede po. Okay. Lumabas po na may mga kapatid
may mga kapatid, yung mga biktima, na sila po mismo ang nagdi-deny doon sa mga... Nasaan ang dokumento? Picture lang yan. Sa pantaha lang. I'd like to interject for a while here, while you're answering. Ang binabangkit mo, may nabalitaan ka? Ayun. May nabalitaan ka? Oh. Chismis. My goodness, if you would like to be a resource person here in this committee, kinakailangan meron kang basis, meron kang tunay na basis, meron kang dokumento na masasabi. Sapagkat, Luka, ang Commission on Human Rights, for example, nag-imbestiga ng EJK at maraming nakita. Kami, in my Committee of Human Rights, marami kaming nakita. Oo. Samantalang ikaw, sinasabi mo, massive ha? Massive hoax ito. Grabe, oh. Yari. Wag naman, Mr. Chair. Oo. Gusto kong maniwala sa statement mo kanina. Pero ngayon, itong statement na ito, hindi na maganda eh. Oh, nagsabi ka ba ng facts? Some of these so-called victims died years before or after Duterte's presidency. Where'd you get the information? Nasa balita po, Your Honor. Balita na naman. Ay, kung fake news ng balita, yari ka. Last year lang po, Madam, 2024. Mr. Chairman, Opo. Madam, sa Quadcom po, sa hearing namin, at it was confirmed by Human Rights Commission, lahat po na nakalista doon, under our records, was confirmed by Human Rights Commission. Wala po doon yung prior. Grabe. Kaya itong mga vlogger na ito. Ako vlogger din pero nakakaya pagka ganito. Buti na lang, hindi ako. Again, hindi naman tayo nagyayabang. Kailangan po ang inyong content or topic, panindigan ninyo. Totoo. Huwag yung nabasa lang ninyo, iko-content na ninyo. Huwag yung narinig lang ninyo, iko-content na. Paano nga kung fake news? Kung fake yung inyong narinig, chismis yung inyong narinig, igagawin nyo, susulat nyo? Ibabalita nyo, ibablog nyo for content, for views only. Paano kung may magreklamo? Patay kang bata, kakatulad niyan. Papalabasin nyo, hindi totoo na merong extrajudicial killing. Paano naman yung mga namatayan? Paano yung nag-imbestiga yung Commission on Human Rights, ang Kongreso, ang daming complainant. Tapos sasabihin ng vlogger na identify sa mga Duterte, fake. Parang wala daw na biktima. Wow! So yan ang fake content, fake news, talagang sakabit kayo. Sirang-sira ang inyong kredibilidad. Kaya pala kayo nagtatago, opinion ko lang. Kaya pala kayo nagtatago sa hearing, Ilang beses kayong pinatawag, hindi kayo maharap, Ngayon na binigyan ng ultimatum na kung hindi, aarestuhin na kayo, pakukontent kayo, naglabasan kayo. Pero yung inyong mga sinasabi ay mali. Ang news information sa radyo, telebisyon at saan-saan man, kung walang dokumento, hindi yan pwedeng panghawakan. Kasi pag fake yan, sasabit ka. Kaya mahalaga. Ako po, sinasabi ko na ito kasi ako ay broadcast journalist at vlogger. May pinanghuhugutan ako sa lahat kong tinatapik. Ang lahat ng opinion at interpretation ko at analysis, may pinanghuhugutan ako at paninindigan ko yan. Yung palang ibang mga vlogger, like yung Duterte vlogger na katulad nyo, kayo pala ang information nyo sa media, ang information nyo chismis. Tapos gagawin nyo, paninindigan ninyo. Pag may sumabit na ganito, paano ngayon? Sorry na lang. Wasak ang inyong kredibilidad. Wasak ang inyong channel. Wasak ang inyong pagkatao. Ano pang mukha meron kayo ngayon? Hindi ko nilalahat. Yung mga vlogger na mga Duterte, anong mukha pang ihaharap nyo sa publiko? Fake news pala talaga kayo. Tama yung ginagawa ng Congress. Imbestigahan para itama ang mali. Please like and share. Magpakatalino. Huwag magpagamit. Maraming manluloko.